Hello, magandang gabi sa lahat. Good evening to everyone. This is Justin Talk News PH. But bago ang lahat, I would like to request that you like, share, and subscribe. Paki-subscribe naman kahit pa isa-isa lang. Magandang gabi din doon sa mga bagong subscriber na nanood dito sa vlog na ito. Maraming salamat sa pag-subscribe ninyo. Then, doon sa mga old subscriber, paki-subscribe na kaagad. And ngayong gabi na to, we will be talking about yung mga pangyayari nung nakaraang mga 2 araw with regards to the hearing ng Supreme Court natin. Ang topic ko dito is ang mga taong bayan, mga Pilipino ay nakakita ng totoong kakampi, at ito sa katauhan ng Supreme Court of the Philippines. Ang taas-taasang hukom ng Pilipinas ay kumakampi sa karapatan, sa freedom and rights of the ordinary Filipino people. At malaking pasalamat natin dito sa mga pangyayaring nagaganap sa nakaraang mga araw, dahil nagpapakita ang ating Supreme Court na talagang dinipinsahan nila ang tamang batas na ipairal sa lipunan natin. At ito doon sa issue ng PhilHealth. I-discuss natin yan later on. Then itong latest na notice na binigay ng Supreme Court doon kay Stella Kimbo, Congressman Stella Kimbo, na mag-appear. Mandatory daw ang pagkailangan na umatin si Kimbo sa oral argument na magaganap from April 1 to 3. So napakagandang development nito. Akala kasi natin na hindi naman sa mabaliwala, medyo ma-delay na husto itong notice na ibibigay ng Supreme Court doon sa Kongreso. At ang mabigat nito, kasama pa yung mga member ng Technical Working Group. So ngayon, sigurado ako dyan na katakot-takot na briefing na ang ginawa ng Kongreso, especially dyan sa Technical Working Group, both sa Senate at saka sa Congress, sa House of Representatives. Kailangan umatin sila para matanong tungkol doon sa mga blankong mga report doon sa Bicameral Conference Committee report, na mismo nga si Stella Kimbo nagsabi na totoo na may mga blanco. Then binigay lang daw niya doon sa Technical Working Group at sila ang naglalagay. So parang pinasan niya doon sa Technical Working Group. So delikado yung mga ordinary employees dyan sa Technical Working Group, na sa totoo naman wala naman kinalaman sila, sumusunod lang sila sa utos. So parang ganyan ang palusot ni Stella Kimbo. I am very positive na ganyan ang gagawin niyang depensa. Ang position niya ganyan, na inutos ko lang yan binigay ko sa kanila. Hindi naman yung clerical error or clerical correction, or may mali sa spelling kaya kailangan na i-correct ng Technical Working Group. Kasi mismong 28 blanks dyan sa budget ang himala na pagdating ng enrolled bill, nagkaroon na ng amount. So ngayon, hinahanap ng Supreme Court yung original copies. I don't know kung ma-produce nila yan, o kung ma-produce man nila yan, baka doktorado na yan.
kung idudoktorin nila yan, paano yung kabilang grupo hindi kaya magpresenta ng ebidensya na wala talagang nakalagay nung una at ng enroll bill hindi talaga nila pinakita, di ba? O bakit nagkaroon ng amount yan ngayon? So itong ginawa ng Supreme Court, nakakahanga at hindi ko sabihin na matapang, kasi ganyan naman talaga sila kung magbigay ng desisyon regarding sa ganyan mga bagay, ganyang kaso, at inherent na sa kanila yan. So yung doubts natin doon sa mga pangyayari nung nakaraan, i-mention na natin yung nangyari sa Okada. Merong balita, hindi natin alam kung totoo, di umano, na merong mga member ng Supreme Court natin, mga associate justice, na nagpa-influensya doon sa kaso ng Okada. Ito tungkol kay Tambi, na yun daw ang nag-influensya doon para pumabor sa isang partido doon sa nagdemandahan na may-ari ng Okada. So ngayon, medyo mali pala yun, kasi nagpakita na sila ng napakataas na integridad at napakataas na intelligence. Ibig sabihin yung ano nila, kaalaman, at yung paglilitis nila hindi basta-basta, napaka well researched. Alam nila kung anong itatanong, pinag-aralan nila ng husto with regards to the PhilHealth case. Maraming nabunyag doon sa PhilHealth case na malaking sampal sa ating pamahalaan ni PBBM. Ngayon, hindi na nila malaman kung paano nila sagutin yan, kahit anong ginawa ng mga taga PhilHealth, kung anong mga alibay, wala, hindi yan umubra. So dito muna tayo sa kay yung pagtawag nila kay Sheila Kimbo. Isang tanong ko rin doon, kung hindi ba kasama si Saldico, nga ngayon ay meron ding lumabas na meron ding involvement sa isang divert ng pundo doon daw sa isang resort yata na pinapaayos sa kalsada, instead na yung ilalaan yun sa ibang project tulad ng pagpaayos ng simbahan, kung ano-ano pa doon sa isang lugar dyan sa Bicol. Kasi ang party list nila, yung dapat natin hindi na iboto yan, mga taga Bicol, wag na nyo iboto, linuko lang kayo yan eh. Yung ako Bicol party list, nandyan si pangalan nito, Sidri yata, at saka hindi pala si Sidri, si Bunggalon ba yun? Yun, yung kasama niya sa Saldico, dapat na talaga hindi na nyo iboto yan, kasi marami nang nawalang mga pundo dyan para sa mga project dyan sa lugar ninyo. Kaya ito nga, na-charge din siya ng insertion. So nakikita natin na unti-unti na lalantad na ang kanilang mga ginagawa. Ito napaka malaking pangyayari na pag-usapan itong regarding sa bicameral conference report at ng enrolled bill. Pinahanap nga sa kanila, pinapasa sa kanila ng Supreme Court yung original copy. So siguro mapag-aralan ng gusto ng Supreme Court. Alam naman natin sila kung gaano kagaling magtanong na hindi ka makawala dun sa tanong ng mga associate justice ng ating Supreme Court. So masasabi natin talaga itong mga tao na to, mga justices natin, talagang ang pagmamahal nila sa bayan nakikita na natin sa kanilang mga ginagawa ngayon. At akala natin wala na tayong pag-asa tulad nitong mga ginawa nilang mga pag-api sa mga Duterte, sa VP Sara, kay PRRD,
meron pa pala tayong masandalan. At alam nila ni PRD yan dahil sila mismo nagsampa ng kaso dyan tungkol dyan sa GE. Sila ni Attorney Vic Rodriguez at saka si Congressman Ungab. At meron pang isang kaso na sinampa ni Attorney Topacio at ni Jimmy Bundok dyan naman sa Sandigan Bayan, laban kina Tambi, Saldico at Kimbo at si Dalipi. Kung naalala pa natin yun, sana naman ang Sandigan Bayan matulad din ng Supreme Court natin na aksyon kaagad tungkol sa problemang ito. So siguro sa isip nila Tambi na wala yan, walang mangyari yan, nahawak natin lahat yan. Hindi pala ganun. Meron palang isang branch ng ating gobyerno na hindi nila makuha sa mga pasindak-sindak na ganyan. Talagang lumabas ng katotohanan. Dito naman sa problema sa so hindi natin alam with regards to the oral argument kung anong idipinsa nila dyan. Malay mo kung aatin ba talaga yung mga yan doon. Pero kung Supreme Court magpatawag sa'yo, siyempre may contempt power din yan. Kung mayroong contempt power yung Quadco, meron din ditong Supreme Court. Makukontempt ka dyan pag hindi ka umatin. Yung sumasagot ka nga lang dyan, hindi ka na nagpapaalam magsalita, pwede ka makontempt. Diba? Lalo na kung hindi ka atin. Kaya wala silang lusot dyan. Kailangan sagutin nila yung mga tanong ng Associate Justice ng Supreme Court. So dito naman sa PhilHealth, kung i-rewind natin kung ano yung nangyari, napakatindi ng ginawang corruption dyan sa PhilHealth, nakikita na natin. Mismong parang hinampas sa mukha ng mga Associate Justice, sa mukha ng mga PhilHealth officials. Yung mga reasoning nila, napaka out of topic. Maraming pinagsasabi, tulad ng yung with regards to yung kailangan ng political negotiations. Kailangan humingi ka ng political negotiations para makakuha ka ng share doon sa sin taxes at saka sa pagkor. Naka-fix na nga yan 40% ang sin taxes. I think 50% ang sin taxes 40 ang pagkor. Naka-fix na yan sa batas. So hindi na yan kailangan pag-usapan. Bakit? Kailangan pa ng political negotiations para makuha niyo ang gusto niyo kunin. Di ba? So klarong-klaro na pati yan, yung share na yan na kasama dyan sa reserve fund ng PhilHealth, talagang gustong kukunin talaga. So ano nangyari? Sabi ni Associate Justice ko, ibalik nyo yan, ibalik nyo yung pera na yan. Sabi nila ang intention daw ng PhilHealth na pagandahin ang kanilang serbisyo. Sabi naman ng Associate, maganda yan, noted yan. Kung na-recognize pala yan ng gobyerno natin na kailangan pagandahin ang serbisyo natin, dagdagan yung mga medical benefits, mga benefits na matatanggap ng mga membro, bakit kinuha niyo yung 60 billion? Dahil kay Rap Recto. Impress Rap Recto, hindi naman yan susunod gagawa ng independent na decision. Diyan, kasama diyan si BBM. At ngayon nasuplak si Recto. Hindi gano'n siyang pinag-usapan niya yun, pero alam natin na siya talagang utak dyan. So ito, nabunyag ang kawalang hayaan ng mga PhilHealth officials sa pamamagitan ng ating Supreme Court. Wala silang pakimikimi sa mga tanong na binibigay nila doon sa mga opisyal na yan, na nahihirapan naman sumagot dahil sila ay nagsinungaling. Hindi nila alam kung paano sagutin. Kaya ito, kung magkaroon na ng
Hindi ko alam kung last ilang oral argument pa ang mangyayari diyan sa PhilHealth issue bago sila magbibigay ng desisyon. At sigurado akong ay papabor doon sa mga nagdemanda yan na ibalik na ang pundo na yan doon sa PhilHealth. Yun ang desisyon ng Supreme Court. Ang isang bagay niyan, susundin kayo ng Kongreso yan, ng Executive. Diba? Susundin kayo ng Executive yan. O, kung susundin man, paikot lang. Sabihin na, gagawin namin to, ganyan, pero hindi pala completely na susundin. So, kitang-kita ng mga tao, ngayon sa kapanahunan ng pangangampanya, na pag-elect natin ang tamang mga senador at mga congressman at mayor, kailangan may tanim sa isip natin kung sino ba talaga ang dapat nating iboto. Kung patuloy ba't natin iboto itong mga ganitong klaseng tao under sa administrasyon ng PBBM. So definitely dapat na natin ibasura itong mga to. O kailangan straight na tayo PDP laban. O, yan lang ang solusyon dyan. So nakikita din natin na itong mga tao talagang fully aasa na sila sa Supreme Court. Nakita naman natin yung mga vloggers, nagdedemanda na sila sa korte. May tiwala na sila sa justice system natin. Kaya yung mga paratang ni Barbers, mga narco vloggers daw, tsaka pogo vloggers, China finance vloggers, nababaliktad sa kanya ngayon. Siya ang haharap ng maraming kaso ngayon. I don't know kung paano niya sagutin yan. Pasalamat lang siya na hindi matapos itong rehime ni PBBM. Ay hindi naman mangyari yan. May katapusan yan. Dapat yan ang ilagay sa pag-iisip ni Barbers. May katapusan yan. At pwede kang matalo yan sa distrito mo. Dahil nga sa mga kaso, mga vloggers na inaapi mo. So, delikado ka dyan. Ngayon, regarding naman sa impeachment ni Sara, nakita natin na meron tayong pag-asa na talagang masuri ng mabuti ng ating Supreme Court yung regarding sa petition na final ni Bibi Sara. Sana makita nila ang kamalian, ang mga illegality, ang unconstitutionality na ginawa ng Kongreso at magkaroon ng temporary restraining order itong impeachment case na sinampa nila kay Bibi Sara. At ako, napaka-positive ko with regards to this. Kasi nakita natin gaano ka-fair ang ating Supreme Court. Talagang sila, kung anong tama, yun lang, doon lang sila. Makikita mo the way they make their pronouncement. Pati yung how emotionally attached sila doon sa mga pinagsasabi nila. Tulad noong si Mangkao at saka Associate Justice, talagang committed siya sa nasabi niya, at saka si Antonio ko, talagang sabi niya, ibalik nyo yan, hindi niyo pera yan, pera ng mga member ng PhilHealth yan, contributor ng PhilHealth, yung subsidy supposed to be na mapupunta sa reserve pa ng PhilHealth. So balik naman tayo dito sa impeachment ni Bibi Sara. Kung ito siguro dahil nakapagbigay na siya with regards to dito sa GAA, dito sa bicameral conference report na magkaroon na ng oral argument, ang isusunod na schedule dyan yung kay Bibi Sara ay yung case, yung petition, yung dalawang petition na final ni Bibi Sara at saka yung kay Attorney Torion. Magkakaroon na yan ng notices yung mga yan kung kailan magsimula ang oral argument. So doon nga sa mga previous vlog ko, sinasabi ko na malabo na magkaroon ng impeachment hearing or trial dyan sa Senado. Kasi inaway nyo ng husto si ito si Asidre, inaway niya ng husto si Chase, ay lalong lalaban yan. Talagang kaya tatayo yan dyan sa unan niyang decision at hindi na talaga magkaroon ng impeachment trial during the recess sa June 2 na. After the election na yan.
So, itong pakulo nila na 1 million signatures to start the impeachment hearing. Kung lalabas din yung mga pro Duterte ng 32 million na signatures, 32 million na signatures for the stop of the impeachment hearing, VP Sara. Delikado kayo niyan. 1 million lang kayo, 32 million. Di ba? Paano ngayon yun? Hindi na yan matuloy lalo. Stop completely the impeachment hearing, trial. Stop completely. Hindi na pwede mag-trial. Dahil nga wala namang basihan na matino doon sa mga charges na linagay nyo dyan sa impeachment demand, charges na linagay nyo dyan. Ngayon, so yun ang mangyayari sa atin ngayon. So, hopeful tayong lahat na itong present natin na composition ng mga Associate Justice at Chief Justice Supreme Court ay talagang for the rights of the people. Papasalamat tayo, nandyan pa sila. Despite of the situation natin, napakadilim na ng pangyayari lahat, parang wala nang kumakampi sa mga mamayang Pilipino. Meron pa palang isang branch ng ating gobyerno na handang tumulong at magpalabas ng mga tamang desisyon sa mga demanda, sa mga batas na dapat i-implement ng tama para sa kapakanan ng mga Pilipino. At ito ay ipapasalamat natin sa Panginoon na nandyan pa rin sila, ganitong mga justices na nagbuo ng ating Supreme Court. So, dito na lang siguro tayo for this vlog. At ito nga, abangan natin kung ano mangyari dyan sa oral argument with regards to the bicameral conference report ngayong April 1 to 3. So, thank you. Maraming salamat sa pagdalo ninyo dito sa Justin Talk News Page. But before anything else, I would like to request na sana mag-like naman kayo at mag-subscribe. Then share ito your friends kung gusto niyo itong video na to. So, with this, thank you at good evening sa inyong lahat sa susunod nating pagkikita.